Mga kaibigan, pakinggan niyo to hanggang dulo dahil sa loob lang ng 5 minuto, mababaliktad ang mundo ng lahat ng taong nandito sa NAI Terminal 3 ngayon. Alas 5:30 ng hapon. Mainit, magulo. May private jet na Gulfstream G650 na nakaparada sa harap mismo ng Yai Gate. Puting-puti, makintab, arang bagong labas sa pabrika. May 3 security guard na nakasunglasses, naka-uniform at naka-standby. May 2 lalaking nakaputi at nakasuot na mamahaling relo na naghihintay sa kanilang sundo. Bigla may tunog ng pedicab. Tug-tug-tug-tug. Umasok sa gate ang isang luma, kalawangin, at mukhang ilang taon nang hindi napinturahan na pedicab. Nakasando lang ang driver. Pawis na pawis. May lumangkap na may butas sa gilid. Nakangiti pa rin kahit halatang pagod na pagod. AY, driver, bawal i-NG pedicab dito. Umalis kay NGA. Sigaw agad ng isang security guard na mukhang bagong promote pa lang. Tinuro pa ang labas. Baka magnakaw ka pa. Ano ba yan? Tumigil ang pedicab sa harap mismo ng private jet. Bumaba ang driver. Matangkad. Medyo payat. May peklat sa noo. Hindi nagsalita. Ngumiti lang. Kinuha ang maliit na bag sa likod ng upuan. Security. Alisin niyo nga yan. Nakakahiya sa mga bisita natin. Sigaw ng isang mayamang lalaking nakaitim na suit. May hawak na iPhone 16 na Pro Max. Nag-video pa. Grabe. Paano nakapasok tong basura dito sa Yailen? Standards talaga ng Pilipinas. Tumawa ang 2 pang kasama niya. Driver ka lang, no? Magkano kita mo sa isang araw? 500? 6? Haha. Umiwi ka na sa probinsya mo. Tahimik lang ang driver. Kinuha niya ang lumang jacket niya na nakasampay sa handlebar ng pedicab. Dahan-dahang tinanggal ang sando. At doon nila nakita. Sa ilalim ng pawis at dumi, may nakatago palang pilot uniform na puti. Makintab, may 4 na guhit na ginto sa balikat. Biglang may lumabas na ground crew na may headset, tumakbo palapit. Captain Rodel Santos. Good afternoon po, sir. Ready na po ang aircraft. Cleared for takeoff runway 06. Welcome back po sa Manila. Natigilan ang lahat. Nablangko ang mukha ng 3 security guard. Nabitiwan na mayaman ang cellphone niya. At ang buong paligid natahimik. Yung security guard na sumigaw kanina, biglang yumuko. Sir, pasensya na po, hindi po namin alam. Ang driver, si Captain Rodel Santos na pala. Ngumiti lang. Wala pong problema, kuya. Noon ako rin naman, yung pedicab driver na tinataboy niyo. Tumingin siya sa private jet. Tumingin sa mga taong nanghamak sa kanya. At sinabi niya ng mahinahon, ngayong araw na to, ako ang magdadala sa inyo sa langit. Pero yung mga taong hinusgahan niyo kanina, sila naman ang magdadala sa inyo balang araw. At habang umakyat siya sa hagdan ng Gulfstream, may isang maliit na bata na nagbibenta ng sampagita ang lumapit sa kanya. Binigyan niya ng envelope at bumulong. Sa susunod na taon, ikaw naman ang magiging piloto nito. Black screen, puting letra. Ang kwentong ito hindi pa tapos. Dahil ang batang yun, siya ang magiging kauna-unahang babaeng kapitan ng Philippine Airlines. Pakinggan niyo hanggang dulo. Dahil ang totoong twist. Nasa huling 5 minuto pa lang. Kabanata 2. Yenji Simpleng Buhay N.I. Mang Rodel. Bisa probinsya ng Quezon, bayan ng Sariaya. Doon ipinanganak si Rodel Santos noong 1977. Panganay sa 8 magkakapatid. Ang tatay niya, manggigizda. Ang nanay, labandera sa Karatig Barangay. Tuwing umaga, 3:00 pa lang na madaling araw, nakikita na si Rodel na nagtitinda ng pandesal sa tabi ng kalsada habang nag-aaral pa siya ng elementarya. Grade 4 pa lang siya, top 1 na sa buong section. Sabi ng kanyang guro na si Ma'am Luz, Rodel, ang talino mo, sayang kung hindi mo matutuloy ang pag-aaral. Pero noong grade 6, namatay ang tatay niya sa Baguio. Wala nang pambayad na matrikila.
Kailangang magtrabaho. Dumaan ang mga taon, naging kargador siya sa Paylink, naging construction worker, naging taho vendor. Hanggang sa nakapag-ipon siya ng 7,800 at lumuwas na Maynila noong 1,975, 18 anyos pa lang. Unang trabaho niya sa Maynila, taga-bante ng pedicab sa labas ng NAI Terminal 1. Hindi pa siya ang driver, taga-bante lang ng sasakyan ng iba. 81 araw ang kita. Sa gabi, natutulog siya sa waiting shift, gamit ang karton bilang banig. Isang gabi, habang natutulog siya sa waiting shift, may lumapit na matandang piloto na Amerikano. Nawawala raw ang susi ng kotse niya. Tinulungan siya ni Rodel na hanapin. Nang makita, binigyan siya ng $100 na matanda. Tinanong niya si Rodel, "Anong pangarap mo, anak?" Sagot ni Rodel, "Gusto ko po sana maging piloto, kaso hindi ko po kayang mag-aral." Tumingin ang matanda sa langit na puno ng eroplano. "Kapag talagang gusto mo, darating ang paraan. Huwag kang susuko." Mula noon, tuwing may extra na 20, bumibili si Rodel ng lumang aviation magazine sa Recto. Binabasa niya kahit hindi niya maintindihan ang Ingles. Ginuguhit niya sa karton ang cockpit ng eroplano. Sa loob ng 10 taon, hindi siya umangat sa pagiging pedicab driver. Kita pa ring 355 isang araw. Pero may lihim siyang ginagawa tuwing linggo. Tuwing linggo ng umaga, pumupunta siya sa Clark, Pampanga. May maliit na flying school doon na nagbibigay ng libreng orientation sa mga mahihirap na bata. Nakasando lang siya, nakatsinelas, pero palagi siyang nakaupo sa pinakaunahan. Sabi ng mga instructor, "Parang hindi ka taga roon, Per, bakit palagi kang nandito?" Ngiti lang ang sagot ni Rodel. Noong 2008, 31 anyos na siya, may nangyaring hindi inaasahan. May isang estudyante sa flying school na biglang umetras dahil walang pambayad. May natirang slot sa scholarship ng isang airline. Kailangan lang nila ng isang taong may extraordinary determination. Inerekomenda ng mga instructor si Rodel. Hindi siya naniwala nung una. "Pedicab driver lang ako, paano ako makakalipad?" Pero kinuha nila siya. Sa loob ng 2 taon, nakatapos siya ng private pilot license, commercial tapos AT. Naging isa siya sa pinakamatandang estudyante na nakatapos sa EDED 35. At noong 2014 na, sa EDED na 37, siya na ang pinakabatang Pilipinong kapitan ng Gulfstream G650 sa buong Southeast Asia. Pero hindi siya nagbago. Hanggang ngayon, tuwing may layover siya sa Maynila, bumabalik pa rin siya sa NAIA. Nakasando, nakatsenelas, at nakapedicab. Bakit? Kasi gusto niya maramdaman ulit kung paano inuhusgahan ng mga tao ang hitsura niya. Gusto niyang tandaan kung saan siya nanggaling. At gusto niyang bigyan ng pag-asa ang mga katulad niya noon, na kahit driver ka lang, kahit amoy pawis ka, kahit tinatawag kang hamak na driver, balang araw, maaari ka ring maging kapitan. At ngayon, nandito na tayo sa araw na iyon, ang araw na hindi nila malilimutan kahit kailan. Pero bago natin ipagpatuloy ang nangyari sa airport, kung ikaw ngayon ay naniniwala na ang hitsura ay hindi sukatan ng kakayahan, i-type mo sa comment section. Hindi dapat hinuhusgahan INGTA sa hitsura. At kung gusto mong makita kung paano umiyak ang mga security guard na nanghamak kay Mang Rodel, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe ka na rin habang naalala mo pa. Kasi sa susunod na kabanata, magsisimula na ang totoong gulo. Pindutin mo na yan bago ka makalimot. See you sa Kabanata 3. Kabanata 3, ING pangyayaring hindi malimutan sa airport. Alas 5:15 ng hapon, Biyernes, Disyembre 15, 2023. NAI Terminal 3, EI Apron Gate 7. Mainit. Amoy jet fuel. May hangin na mula sa dagat.
Nakaparada sa harap mismo ng gate ang isang Gulfstream G650. Registration REC 9,990. Bagong-bago. Kulay puti na may guhit na ginto sa gilid. May 3 ground crew na naka-orange vest, naka-headset at boses of final checks. Sa labas ng glass door, nakatayo ang 3 security guard ng airport. Si Kuya Arnold, mataba, bagong promote na supervisor, mayabang. Si Kuya Tony, kaya't mahilig mag-selfie, 3 taon na sa Yailen. Si Kuya Jomar, baguhan pa lang, sunod-sunuran lang. Sa loob ng Yai Lounge, may 2 lalaking negosyante na naghihintay. Si Mr. Victor Tan, may-ari ng 5-star hotel chain sa BGC, naka-Louis Vuitton belt, nagvi-video sa cellphone. Si Mr. Dennis Lim, importer ng luxury cars, naka-Rolex Daytona, nakasunglasses kahit nasa loob na. Biglang may tunog ng kampana ng pedicab. Tug-tug-tug-tug-tug. Umasok sa mismong Yai gate ang isang luma, kalawangin at mukhang 20 taon nang hindi na pinturahan na sidecar. Sa harap, nakasakay ang isang lalaking nakaputing sando na punit sa gilid, pawis na pawis, may lumangkap na nakasulat, ay Manila, na may buta sa harap. Si Mang Rodel Yen. Ngiti pa rin kahit halatang pagod na pagod. Tumigil ang pedicab sa harap mismo ng private jet. Mga 5 metro lang mula sa hagdan. Si Kuya Arnold ang unang sumigaw. AY, driver, ENYN, bawal ENG pedicab dito. Alis, tinuro pa ang labas. Baka magnakaw ka pa ng gulong ng eroplano. Security, alisin nyo yan. Si Kuya Tony, naglabas ng cellphone at nag-record. Grab, viral 2. Pedicab sa Yai Lane. Hahaha. Si Mr. Victor Tan, tumawa ng malakas. Security, paano nakapasok yan? Standards niyo talaga dito sa Pilipinas. Driver ka lang, no? Magkano kita mo sa isang araw? 500? 800? Umiwi ka na sa probinsya mo, pre. Si Mr. Dennis Lim, sumali pa. Amoy pawis pa, oy. Baka makadikit sa jet namin yan. Taboy niyo nga. Tahimik lang si Mang Rodel. Bumaba siya sa pedicab. Kinuha ang maliit na bag sa likod. Ngumiti lang siya sa kanila. Sage po, aalis na po ako. Pero bago pa siya makatalikod, biglang tumunog ang loudspeaker sa buong apron. Attention ground crew. Captain Rodel Santos, your aircraft is ready. Cleared for takeoff runway 06. Welcome back to Manila, Captain. Natigilan ang lahat. Bigla may lumapit na 2 ground crew na may sash na Captain Welcome Team. Captain Rodel po. Good afternoon. Ready na po ang flight plan nyo papuntang Singapore. Si Kuya Arnold, na blanko ang mukha. Si Kuya Tony, nabitiwan ang cellphone. Si Mr. Victor Tan, napaupo sa sahig. Si Mr. Dennis Lim, natumba ang sunglasses. Dahan-dahang tinanggal ni Mang Rodel ang lumang sando. At sa ilalim, nakapilot uniform na pala siya. Pretty. Makintab. May 4 na guhit na ginto sa balikat. May wingspin sa dibdib. May nameplate na CTR Santos. Tumingin siya sa 3 security guard. Kuya Arnold, Kuya Tony, Kuya Jomar. Salamat sa inyong serbisyo. Safe kayo palagi ha. Tumingin siya kay Mr. Victor Tan at Mr. Dennis Lim. Sir Victor, Sir Dennis. Enjoy po nyo ang flight nyo papuntang Singapore. Ako po ang magiging kapitan nyo ngayon. At habang umakyat siya sa hagdan ng Gulfstream, may isang babaeng ground crew na lumapit at nag-abot ng baukwet. Welcome back po, Captain. Ang tagal nyo pong nawala. Ngumiti si Captain Rodel. 2 buwan lang naman ako sa layover sa Dubai. Pero sa susunod, dalhin nyo na rin yung batang nagbebenta ng sampagita sa labas. May scholarship na siya. At doon na nagsimulang umiyak si Kuya Arnold. Doon na nagsimulang manginig si Mr. Victor Tan. Doon na natulala ang buong Yailen. Kasi sa loob lang ng 5 minuto, nabaliktad ang mundo nila. Pero mga kaibigan, hindi pa yan ang pinakamalaking twist. Sa susunod na kabanata,
Malalaman niyo kung bakit talaga bumabalik si Captain Rodel sa pedicab. At sino yung batang sampagita na binigyan niya ng envelope. Kung naiyak ka na ngayon, pindutin mo na ang like button. At kung gusto mong marinig ang buong twist, mag-subscribe ka na habang mainit pa ang kwento. Kasi sa Kabanata 4, doon pa lang magsisimula ang totoong kwento ni Captain Rodel Santos. Kabanata 4, ENG unang malaking twist, AK pala ENG may-ari ng eroplanong YN. Habang nakatayo pa rin sa harap ng Gulfstream G650, si Captain Rodel Santos ay tahimik na tinanggal ang lumang cap na punit-puni. Inilagay niya ito sa bulsa. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid, mga security guard na nakayuko, mga negosyanteng nanginginig, at mga ground crew na nakangiti ng may paggalang. Bigla may lumapit na isang lalaking nakasuit na itim, may headset sa tenga, si Emma Ramos, ang station manager ng private aviation company. Yumuko siya ng malalim. Captain Rodel, good afternoon po ulit. Pasensya na po sa abala. Ang lahat ng crew po nandito na. At, sir, nandito na rin po ang bagong copilot niyo for today. Lahat na patingin sa likod ni Captain Rodel. May isang batang lalaki, mga 21 anyos, nakapilot uniform din pero baguhan pa, nakatayo roon. Yumuko siya. Captain Rodel po, maraming salamat po sa pagbibigay ng chance sa akin. Ako po si John Lloyd Cruz, taga-Tondo po ako. Dati po akong taga-buhat ng Balikbayan bot sa NAIA. Kaya niyo po ako napili sa scholarship program niyo. Natigilan ulit ang lahat. Tumingin si Captain Rodel sa kanya at ngumiti. John Lloyd, welcome aboard. Simulang gayon, kasama mo na ako sa cockpit. Tumingin siya sa tatlong security guard na nanghamak sa kanya kanina. Kuya Arnold, Kuya Tony, Kuya Jomar. Hindi niyo alam, pero 2 taon na akong bumabalik dito tuwing Biyernes, nakapedicab, nakasando. Bakit? Kasi gusto kong makita kung sino talaga ang may pusong tumulong at sino ang huhusga agad sa hitsura. Bigla may lumabas na isa pang lalaki, nakasuit din, may hawak na tablet. Ito si Ati Mendoza, ang legal counsel ng Santos Aviation Corporation. Yumuko siya kay Captain Rodel. Sir, ready na po ang documents. Gayon na lang po natin ipapakita sa publiko. Captain Rodel nodded. Saj, ipakita mo na. Inilabas ng abogado ang tablet at ipinakita sa malaking screen sa Yai Lounge. Lumitaw ang logo, Santos Aviation Corporation. Established 2018. Owner Ampersand Chairman, Capt. Rodel M. Santos. Fleet, 12 private jets, 8 helicopters. Net worth, 47.8 billion pesos. At sa baba, ang nakasulat, ang Gulfstream G650 na yan na sinasakyan nyo. Hindi lang po si Captain Rodel ang piloto. Siya rin po ang nagmamay-ari. Siya rin po ang nag-donate ng 300 full aviation scholarships sa mga batang mahirap sa buong Pilipinas. Siya rin po ang nagbigay ng 500 million pesos para sa bagong terminal ng NAI para sa mga EBLI. Biglang umiyak si Kuya Arnold. Lumuhod siya sa harap ni Captain Rodel. Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko po alam. Kung alam ko lang po, si Mr. Victor Tan, ang mayabang na hotel owner, nanginginig ang mga kamay. Captain Rodel, pwede po bang makipag-shake hands? At pwede po bang magpa-picture? Ngumiti si Captain Rodel. Sir Victor, hindi niyo po ako kilala noon nang tinawanan niyo ako kanina. Pero kilala niyo po ako ngayon. Kaya okay lang po. Picture tayo. Habang nagpipicture sila, may lumapit na isang maliit na batang babae, mga 11 years old, naka-shirt na puti at nakatsinelas na butas-butas. Hawak niya ang maliit na basket ng sampagita. Kuya, bili po kayo sampagita, 5 piso lang po. Tumingin si Captain Rodel sa kanya. Lumuhod siya para magkapante sila. Anong pangalan mo, anak? Maria po. Maria Clara po. Maria Clara.
Alam mo ba kung bakit ako bumabalik dito tuwing Biyernes na nakapedicab? Umiling ang bata. Kasi noon, ako rin yung batang nagbibenta ng sampagita sa labas ng airport. Ako rin yung tinataboy ng security. Ako rin yung pinagtatawanan ng mga mayayaman. Binuksan ni Captain Rodel ang bulsa niya. Inabot niya ang isang sober, makapal, puti, may tatak na ginto. Sa loob nito, full scholarship mo na sa aviation school. Simula sa susunod na buwan, magiging estudyante ka na. At balang araw, ikaw naman ang magiging kapitan ng eroplanong 2. At doon na tuluyang umiyak ang lahat ng nakakita. Umiyak ang mga security guard. Umiyak ang mga negosyante. Umiyak ang mga ground crew. Umiyak si Maria Clara. At si Captain Rodel. Ngumiti lang siya. Dahil alam niya, ang unang malaking twist. Tapos na. Pero mga kaibigan, hindi pa yan ang pinakamalaking lihim niya. Sa susunod na kabanata, malalaman niyo kung sino talaga si Maria Clara at bakit siya talaga ang hinintay ni Captain Rodel na mahigit 10 taon. Kung umiyak ka na ngayon, i-type mo sa comment. Salamat Captain Rodel. At kung gusto mong malaman ang pinakamalaking twist sa buong kwento, pindutin mo na ang like, mag-subscribe ka na, at i-on mo na ang notification bell. Kasi sa Kabanata 5, doon pa lang magsisimula ang totoong kwento ng batang sampagita na naging piloto. Huwag kang bibitaw. Malapit na tayo sa pinakamalaking sorpresa. Kabanata 5, ENG pangalawang twist na hindi inaasahan. ENG batang sampagita. Anak kay pala. Habang nakatayo pa rin sa harap ng Gulfstream G650, si Captain Rodel Santos ay nakaluhod pa rin sa harap ni Maria Clara, ang batang nagbebenta ng sampagita. Hawak niya ang maliit na kamay ng bata na malamig at marumi. Ang buong paligid, tahimik, peti hangin parang tumigil. Maria Clara, tignan mo ako ng maigi. May alam ka ba kung bakit kita hinintay na mahigit 10 taon? Umiling ang bata. May luha sa mga mata niya, pero hindi pa rin niya maintindihan. Captain Rodel dahan-dahang inilabas mula sa bulsa niya ang isang lumang larawan. Maliit, kupas na, halos mapunit na. Larawan ito ng isang batang babae, mga 1 taong gulang pa lang, nakaputing damit, nakangiti, hawak ang sampagita. Sa likod ng larawan, may nakasulat na sulat kamay. Sa aking anak na babae, Maria Clara, kahit hindi kita makasama. Alam kong darating ang araw na makikita tayo ulit. Mahal na mahal kita. Papa Rodel, Disyembre 15, 2012. Inabot niya ang larawan sa bata. Basahin mo yang likod, anak. Dahan-dahang binasa ni Maria Clara. Nahihirapan pa sa pagbasa. Sa aking anak na babae, Maria Clara. At doon na siya natigilan. Tumingin siya kay Captain Rodel. Po, kuya, anak niyo po ako. Hindi na nakapagsalita si Captain Rodel. Tumango lang siya. At niyakap niya na mahigpit ang anak na hindi niya nayakap na mahigit 10 taon. Biglang umiyak ng malakas ang lahat ng nakakita. Si Kuya Arnold, ang security guard na sumigaw kanina, lumuhod at umiyak. Sir, Captain, pasensya na po talaga. Hindi ko po alam na anak niyo pala. Yung batang tinataboy ko palagi sa labas. Si Mr. Victor Tan, ang mayabang na negosyante, nanginginig habang nanonood. Captain, hindi ko po alam. Kung may magagawa po ako para sa anak niyo. At si Maria Clara, umiyak habang nakayakap sa ama niya. Pa, bakit po ngayon niyo lang ako hinintay? Akala ko po iniwan niyo na ako. Captain Rodel, habang umiyak din, nagsalita ng mahina. Anak, noong 2012, kakapanganak pa lang sa iyo na mama mo. Ako noon, pedicab driver pa rin. Walang-wala ako. Hindi ko kayang buhayin kayong dalawa. Ang mama mo, si Lee, namatay sa sakit 6 na buwan pagkatapos kitang ipanganak. Iniwan ka niya sa ampunan sa Maynila. At ako, wala akong magawa. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Huminto siya sandali. Hinaplos ang buhok ng anak. Pero nung araw na iyon,
nang iwan kita sa ampunan. Nangako ako sa sarili ko. Balang araw, babalik ako. Hindi ako babalik na pedicab driver lang. Babalik ako na may kakayahang kunin ka. At hindi lang kita kukunin. Bibigyan kita ng buhay na hindi mo inakala. Tumingin siya sa langit. Noong 2014 na, nung naging piloto na ako, pumunta ako sa ampunan. Hinintay kita. Pero wala ka na roon. Nakaalpas ka na. Nasa kalsada ka na. Nagbebenta ng sampagita. At doon na siya napahagulgol. Tuwing Bayernes, bumabalik ako dito sa NAIA. Nakapedicab, nakasando, dahil alam kong dito ka naglalakad. Alam kong dito kita makikita. 10 taon akong naghintay, anak. 10 taon akong nagdasal na sana. Makita kita ulit. At ngayon, nakita na kita. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid. Ang lahat ng nakakita sa akin kanina na hinusgahan niyo ako. Salamat. Kasi dahil sa inyo, nahanap ko ulit ang anak ko. At doon na tuluyang gumuho ang lahat. Si Maria Clara, yakap-yakap ang ama niya. Pa, uwi na po ba tayo? Ngumiti si Captain Rodel. Hindi pa, anak. May pupuntahan pa tayo. May sasabihin pa ako sa iyo na hindi mo inaasahan. At habang hawak ang kamay ng anak niya, tumingin siya sa private jet. Halika, sa loob niyan. May naghihintay sa iyong isa pang sorpresa. Mga kaibigan, hindi pa tapos ang kwento. Sa huling kabanata, malalaman niyo kung sino ang naghihintay kay Maria Clara sa loob ng eroplano. At bakit siya talaga ang hinintay ni Captain Rodel hindi lang 10 taon, kundi 11 taon. Kung umiyak ka na ngayon, i-type mo sa comment. Welcome home, Maria Clara. Kabanata 6. Nakaakyat na sa hagdan ng Gulfstream G650 si Captain Rodel. Hawak kamay ang anak niyang si Maria Clara. Ang mga luha niya, hindi pa tumutulo, pero ramdam ng lahat na malapit na. Sa labas, nakayuko pa rin ang mga security guard, ang mga negosyante, ang mga ground crew. Walang gustong umalis. Arang lahat ay naghihintay ng isa pang himala. Binuksan ni Captain Rodel ang pinto ng cockpit. Madilim pa sa loob. May ilaw lang mula sa mga instrument panel na kulay berde at pula. Tahimik. Anak, pumasok ka. May gusto kitang ipakilala. Pumasok si Maria Clara. Nanginginig ang mga tuhod niya. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Biglang bumukas ang maliit na ilaw sa loob ng cockpit. At doon, nakita niya ang isang babaeng nakapilot uniform din, nakaupo sa right seat. Ngiting-ngiti, may luha sa mga mata. Isang babaeng kamukhang-kamukha niya. Mga 30 anyos. Maganda. Matangkad. May 4 na guhit na ginto sa balikat ding. At nang magsalita siya, parang awit na matagal nang hinintay ni Maria Clara. Maria Clara, ako po si Captain Lee Isabel Santos, kopilot ng tatay mo ngayon. At ako po ang nanay mo. Hindi na nakagalaw si Maria Clara. Nabukas lang ang bibig niya. Nay. Tumayo si Captain Lee. Lumapit siya sa anak. Niyakap siya ng mahigpit na mahigpit. Anak, hindi ka namin iniwan. Hindi kami namatay. Hindi kami nawala. At doon na nagsimula ang kwento na hindi pa nasabi kahit kanino. Noong 2012, nang ipanganak si Maria Clara, hindi namatay si Lee. Nagkasakit siya ng matindi. Cancer. Stage 4. Sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Kaya napagdesisyunan nila ni Rodel na ilagay muna si Maria Clara sa ampunan habang ginagamot si Lee sa Amerika. Si Rodel noon, pedicab driver pa rin, walang-wala. Pero may isang pamilyang Amerikano na nakakita sa talento niya ang nagbigay ng pagkakataon. Scholarship sa aviation school kasama ang buong pamilya. Kaya umalis sila ni Lee papuntang Amerika. Ginamot si Lee ng 5 taon. Naka-miracle. Gumaling siya noong 2017. At sa 5 taong yun, si Rodel, habang nag-aaral, nagtatrabaho bilang janitor sa airport sa Los Angeles. Si Lee, nagtrabaho bilang waitress.
Walang sinabi kanino na may anak sila sa Pilipinas. Kasi takot sila. Takot sila na baka hindi na nila makita ulit si Maria Clara. Tuwing Biyernes, pareho silang bumabalik sa Pilipinas. Si Rodel, naka-pedicab. Si Lee, naka-flight attendant uniform, nagpapanggap na crew ng ibang airline. 10 taon silang naghihintayan sa labas ng NAIA. 10 taon nilang hinintay na makita ulit ang anak. At ngayon, nandito na sila. Magkakasama na. Tumingin si Captain Rodel sa anak nila. Anak, hindi lang kami ang naghanap sa iyo. Ikaw rin ang hinintay namin. At ngayon, kompleto na tayo. Tumingin siya kay Captain Lee. Yumakap silang tatlo sa loob ng cockpit. At doon na tuluyang bumuhos ang luha ng lahat ng nasa labas ng eroplano. Habang umikot ang kamera sa paligid, nakita ng lahat ang malaking banner na nakasabit sa jet. Welcome home, Maria Clara. Simulang gayon, hindi kay NA mag-isa. At habang umikot ang propeller, sinabi ni Captain Rodel sa microphone, naririnig ng buong NAIA. Sa lahat ng nanood ng kwentong ito, sa lahat ng hinusgahan nyo kahit minsan, sa lahat ng nakaramdam na iniwan kayo, sa lahat ng naniniwala pa rin sa himala, salamat. Dahil ngayon, nakumpleto na ang pamilya namin. At sana, makumpleto rin ang pamilya nyo. Black screen. Puting letra. Ang kwentong ito ay tapos na. Pero ang susunod na kwento, tungkol kay Maria Clara na naging kauna-unahang babaeng kapitan ng Philippine Airlines. Simula pa lang. Narrador, malumanay na boses. Salamat sa inyo na nanood hanggang dulo. Kung umiyak ka, kung napangiti ka, kung may natutunan ka, paalam, at salamat.